Kumusta na, Francis, daw itong forced evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone sa palibot ng bulkan? Alam mo, Corina, ayon nga dito sa Office of Civil Defense ay halos 50% na o mataas na sa 40% itong mga residente na nakalikas na mula dito sa 6-kilometer danger zone. Pero meron pa rin mga, Corina, na mga matitigas ang ulo at ayaw pang umalis at ang pangambangan nila ay dahil sa kanilang mga alaga at wala daw magbabantay para sa kanilang mga kabuhayan. Kaya naman kasama sa plano ng pamahalaan ang paglikas rin ng mga alaga ng mga apektadong residente. Pinaplansya na rin ang planong cash for work at iba pang paraan para may mapagkunan ng kita ang mga evacuees habang patuloy ang pag-aalburuto ng bulkan. Sa update ng iba't ibang ahensya sa NDRRMC kanina, tiniyak ang kahandaan ng lahat sa sitwasyon ng Canlaon. Ayon kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, mas dumami ang sulfur dioxide emission ng Canlaon. Mas tumaas daw ito kaysa noong December 9 nang pumutok ang bulkan. Dagdag ng PHIVOLCS, kapag nagtuloy-tuloy ang pag-aalburuto nito ay posibleng magkaroon ng mas delikadong pagsabog. Nag-update din sa lagay ng panahon ng Pag-asa dahil sa pag-ulan. Mas mabilis kasing kakalat ang abo kapag humalo sa tubig at posibleng magkaroon ng lahar flow. Hindi naman daw dapat mangamba sa hangin sa lugar. Based sa latest air quality assessment, as of today, fair air quality pa po ang nai-report sa amin. But ang ano lang naman dito is yung may mga sakit sa baga, no? Yung mga asthmatic, yun lang po talaga ang kaya ang solusyon dito pag merong ashfall, mask talaga. Lahat ng ito ay imo-monitor sa mga susunod na linggo para makapagtaas o baba ng alarma depende sa magiging behavior ng bulkan. Kanina, nakapagtala pa sila ng 2 ash emissions at umabot sa 31 volcanic earthquakes sa nakalipas na magdamag. Hazardous eruption is possible in the next few weeks. But of course, we will have to evaluate this one. Titingnan natin kung mag-escalate ba further, and kung hindi naman, we will mag-meeting kami with our staff sa PHIVOLCS and then we may lower down the alert level. Handa na ang OCD dito. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, wala pa naman nagkakasakit o may sakit na dulot ng ash emission. Pero may mga gamot na raw sa evacuation centers at activated na ang mga ospital sakaling kailanganin ang tulong. Dagdag ni DSWD Director Chris Matay, halos 11,000 na pamilya na ang lumikas sa 23 barangay sa Region 6 at 7 o halos 40,000 na individual. Sapat naman daw ang supply at pondo para sa mahaba-habang panahon na kakailanganin para makarecover ng mga apektadong pamilya. The cost as of now of DSWD humanitarian assistance provided is a grand total of 4,736 family food packs na ipanamahagi na ni Secretary Rex Gatchalian yesterday. Samantala, Corina, naka-alerto pa rin naman ang AFP at PNP at patuloy silang tumutulong sa evacuation at maging sa iba pang pangangailangan sa mga apektadong lugar. Corina? So Francis, paano na yung mga ayaw pa ring lumikas pero siguradong apektado? Alam mo, Corina, sinabi ng OCD na naiintindihan nila yung sitwasyon nitong mga residente na ito, no, dahil hindi raw sanay itong mga taga Negros Island dito sa pagputok ng bulkan. Ano. Pero sinabi rin nila na hihimukin nilang mabuti itong mga residente para makumbinsi nila na kailangan ng lumikas mula nga dito sa 6-kilometer radius. Kaya naman may iba na silang programa na ipagkakaloob para din sa kabuhayan at sila na rin mismo ay ililikas na rin itong mga alaga nila para wala ng problema itong mga residenteng ito, Corina. Nakakatuwa naman, Francis. So pati mga kalabaw, mga pato, mga manok at saka baboy. Siyempre, aso't pusa ay isasama sa evacuation. Yan ang tama, Corina, no? Yan yung sinabi kanina sa briefing sa atin ng OCD. Kasama na yan sa kanilang plano at pinaghahandaan na rin itong mga truck ng militar at ng PNP para isama sa paglikas itong mga alagang hayop nitong ating mga kababayan. Ay, maganda naman yon. Aabutin ba ng Pasko ang mga evacuees sa evacuation centers?
ito yung isa sa pinaghahandaan ng OCD Corina dahil tinataya nga nila na aabutin ng 2 o 3 linggo itong minimum na araw para malaman natin o ma-assess nila kung itataas ba o ibababa itong alarma sa pagputok ng bulkan. Kaya posible na abutin ng Pasko sa evacuation nitong ating mga kababayan. Ay, naku, kawawa naman. Anyway, yung tulong na lang siguro ng tao, kung sakali. Maraming salamat, Francis Folve, live mula sa NDRRMC.